Boom! Ang makina ng lumang militar na truck ay humiyaw, nagbigay ng tunog na tila sa sabog. Ang pag-ikot ng malalaking gulong ay nagdulot ng nakakabinging pagkaluskos ng matatalim na bato. At sa ilalim ng lahat ng ingay na iyon, may mahina, ngunit malinaw na paghinga ng isang dalaga na pilit na pinipigilan ang sakit. Si Private Lena del Rosario ay nakagapos ang dalawang kamay ng makapal na lubid sa likod ng truck, walang magawa na kinaladkad sa off-road training truck na puno ng matitigas na bato. Ang kanyang uniforme ay punit-punit at ang kanyang likod, braso, at binti ay umaagos ng dugo, nag-iiwan ng nakakatakot na blood trail sa dinadaanan niya. Sa likod ng truck, nakaupo si Staff Sergeant Kiko de la Cruz, ang demonyo na nag-utos ng impyernong ito. Nagbuga siya ng usok ng sigarilyo, nakatingin sa dalagang kinakaladkad ng walang emosyon. Ang ekspresyon niya ay tila nag-oobserba lang ng isang insekto. Ibinato niya ang sigarilyo sa lupa at dumura sa tapat ng dinadaanan ni Lena. Unriyut. Sumigaw siya sa driver, parang isang hayop, laksan mo pa ang takbo. Kaladkarin mo ang babaeng yan hanggang matuto siyang magmakaawa, tulad ng ibang mahihinang babae. Kaladkarin mo siya hanggang mamatay. Sa gitna ng matinding sakit na tila napupunit ang kanyang balat, si Lena ay nagnalit, hindi nagbigay ng kahit isang sigaw ng sakit. Ang kanyang mga mata ay hindi natinag. Sa halip, nag-aapoy ito na parang matinding apoy, nakatingin kay Sargento de la Cruz sa likod ng truck. Ginawa niya ang lahat ng kanyang lakas. Ang katawan niya, na kinakaladkad, ay biglang lumiko, at sinadya niyang ibagsak ang kanyang kamay sa matalim na gilid ng bato na nakausli sa gilid ng daan. Kring! Ang tunog ng pagbasag ng salamin ng kanyang lumang digital watch ay narinig. At kasabay noon, isang emergency signal na may espesyal na code ang tahimik na nagsimulang magpadala sa ilalim ng basag na salamin ng relo. Inakala niya na tinatapakan niya lang ang mapagmataas na pride ng isang bagong sundalo. Nagkamali siya. Nagpadala siya ng deklarasyon ng digmaan na may dugo sa isang inang Iron Lady General ng National Capital Region Command, NCRCOM, na naghihintay ng may pag-asa sa loob ng 20 taon sa signal ng kanyang nawawalang anak. Commanding Office, National Capital Region Command. Ang tanggapan ni Lieutenant General Marisa Maris del Rosario, ang pinuno ng Iron Fortress na nagtatanggol sa puso ng Maynila, ay napuno ng matinding katahimikan. Sa kanyang mesa, nakasalansan ang mga dokumento na naghihintay ng kanyang pirma, ngunit wala roon ang kanyang tingin. Hindi rin niya tiningnan ang magandang night view ng Maynila sa likod ng glass window o ang mainit na tsaa sa kanyang mesa. Ang tingin niya ay nakatuon lang sa isang file sa mesa. Personal record ng isang bagong sundalo. Sa larawan, may isang batang babaeng sundalo na may awkward ngunit matapang na ngiti. Private Helena del Rosario, ang kanyang nag-iisang anak. Kriing. Tahimik na bumukas ang pinto ng opisina at pumasok si PVT, Lena del Rosario, ang bida sa larawan, na ang uniforme ay malaki pa sa kanya. Tumayo siya sa pinto sa attention position at nagbigay ng salute. Salute, Private del Rosario. Na-assign na po ako sa Scout Ranger Unit, nag-uulat po ako ng pag-alis, ma'am. Imbes na sumagot, tumayo si Lieutenant Del Rosario at lumapit sa kanyang anak, inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat ng anak. Ang payat na balikat ni Lena sa ilalim ng uniforme ay nagpabigat lalo sa kanyang puso. Kailangan mo ba talagang umalis? Ang kanyang boses ay hindi na sa isang general na nag-uutos ng libu-libong sundalo. Ito ay ang boses ng isang ordinaryong ina na nag-aalala sa kanyang anak na pupunta sa pinakamapanganib na lugar sa mundo. Frontline Reconnaissance. Iyan ang pinakamahirap at pinakamapanganib na lugar sa Pilipinas. Kung gusto mo, maaari kitang ipadala sa mas madaling lugar. Walang sinuman ang magsasalita. Ngunit umiling si Lena, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa matibay na determinasyon na namana niya sa kanyang ina. Hindi po, inay. Gusto kong makita kung anong pakiramdam maging isang tunay na sundalo sa sarili kong paraan. Gusto kong maging wildflower na nakatagal sa bagyo, hindi greenhouse flower. Gusto kong makita ang mundong pinamumunuan niyo sa sarili kong mga mata. Sa matigas na tingin ng kanyang anak, naalala ni Lieutenant Jen Del Rosario ang isang bata, 20 taon na ang nakalipas. Ang mukha ng kanyang 5 taong gulang na anak, Enrique Kiko, na nawala sa kanya sa nakakatakot na araw kung saan nilamon ng apoy ang lahat. Ang mata ng batang iyon ay kasing tigas din at kasing liwanag. Bigla, naramdaman niya ang amoy ng usok. Isang hallucination ng nakakatakot na fire accident 20 taon na ang nakalipas sa barracks housing. Ang sigawan, ang chaos, at ang matinding init na tila matutunaw ang lahat. Nailigtas niya si Lena, ngunit hindi niya nailigtas si Enrique, na bumalik sa kwarto para kunin ang kanyang robot toy. Ang gumuho na fire beam ang naghiwalay sa kanila. Nawala ang maliit na kamay ng kanyang anak sa usok. Ang huling nakita niya sa kanyang anak ay ang maliit na peklat sa braso nito, na bahagyang lumitaw nang iniunat niya ang kamay.
Isang crescent moon scar na nakuha niya simula pagkapanganak. Walang bakas ng kanyang anak ang nakita sa pinangyarihan, maliban sa piraso ng robot toy. Idineklara siyang patay sa edad na 5. Mula noon, huminto ang oras nila Tenten Del Rosario. Siya ay malamig at perpekto bilang isang sundalo, ngunit bilang isang ina, siya ay laging sinisisi ang sarili. Ayaw niyang dumaan ang natitirang anak niya sa parehong mapanganib na landas. Ngunit, ipinili ng kanyang anak ang parehong landas. Naiintindihan ko. Sa wakas, nagsalita siya matapos ang matagal na katahimikan. Kung iyan talaga ang gusto mo, hindi na kita pipigilan. Sa halip, dalhin mo ito. Hinugot niya ang isang maliit na kahon sa drawer. Sa loob, may isang ordinaryong itim na digital watch. Ito ay tila isang lumang military watch na may simpleng function lang. Isinuot niya mismo ang relo sa pulso ng kanyang anak. Hindi ito basta-basta relo. Ang kanyang boses ay nanginginig. Isipin mo na ito ang tali ng buhay na nagkokonekta sa ating dalawa. Nasaan ka man, anuman ang mangyari, kapag naramdaman mo na nasa totoong panganib ka, pindutin mo ng matagal ang function button ng relo na ito ng 3 segundo. Naiintindihan mo? Inay? Hindi lang ito isang simpleng distress signal. Ang signal na ito ay ipapakita lang sa personal screen ko sa Command Control Center ng NCRCOM. Ito ay top secret encrypted signal na hindi apektado ng anumang communication jamming o signal interference. Kapag tumunog ito, hahanapin kita kahit sa mga bituin. Ipinapangako ko. Ang kanyang mga salita ay puno ng matinding trauma ng isang inang nawalan ng anak at ang matinding pangako na hindi na niya hahayaang mawala ang natitirang anak. Hinawakan ni Lena ang nanginginig na kamay ng kanyang ina. Naintindihan niya na ang relo na ito ay hindi ang sandata ng isang general, kundi ang luha ng isang ina. Opo, inay. Nangangako po ako. Ano man ang mangyari, mabubuhay po ako. Niyakap ni Aleten Del Rosario ang kanyang anak ng mahigpit. Ang kanyang balikat ay nanginginig. Bumulong siya sa tenga ng kanyang anak na siya lang ang makakarinig. Mabuhay ka. Sa anumang paraan, kailangan mong mabuhay. Iyan lang ang pangako at huling dasal ng isang ina sa kanyang anak na pupunta sa impyerno. Naramdaman ni Lena na ang malamig na metal ng relo ay kasing init ng katawan ng kanyang ina. Hindi pa niya alam na ang relo na iyon ay magiging kadena ng dugo na babasag sa kanyang balat. Huminto ang lumang M35 military truck sa harap ng barracks ng Frontline Reconnaissance Unit, ang unang impresyon ni PVT. Lena Del Rosario, na bumaba mula sa truck, ay sugat, ang mga luma at nagbabalat na pintura, ang parade ground na puno ng training marks, at ang malalim na pagod sa mukha ng mga sundalo. Ang lahat ay tila isang nasugatan na hayop na kakatapos lang ng isang matinding labanan. Matapos niyang magulat sa admin office, pumasok siya sa barracks ng kanyang platoon. Sa sandaling iyon, ang lahat ng ingay sa loob ay tumigil. Daan-daang sundalo ang sabay-sabay na tumingin sa kanya. Ang kanilang tingin ay may halong pagtataka sa isang bagong dating at hindi komportable na pag-iingat dahil sa pagiging babae niya. Sa sandaling iyon, may isang lalaki ang dahan-dahang tumayo mula sa pinakaloob na locker. Mukha siyang nasa kalagitnaan ng 20s, ngunit ang kanyang mga mata ay malamig at walang laman, hindi mo matantiya ang kanyang edad. Ang kanyang matipunong katawan, maikling buhok, at kulay kayumangging balat ay tipikal na Special Forces soldier, ngunit ang aura sa paligid niya ay hindi karaniwang malamig. Ang name tag niya ay may nakasulat na SS30, Rico de la Cruz. Siya ang hari na namumuno sa impyernong platoon na ito at ang bangungot ng lahat ng bagong sundalo. Dahan-dahan siyang lumapit kay Lena. Ang tunog ng kanyang sapatos militar sa sahig ay malakas na umalingaunggaw. Huminto siya sa harap ni Lena at tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Isang nakakainsultong tingin, tila nag-estimate ng grade ng isang kakataying hayop. Pangalan? Maikli niyang tanong. Ang kanyang boses ay tuyo at walang emosyon. Private Helena Del Rosario, sir. Babae, ha? Sabi niya, tila nagtataka sa sarili. Hindi ito lugar para maglaro ang mga babae. Sa isang araw, tatawag ka na sa mama mo, umiiyak at hihining iuwi ka. Hindi, baka wala ka pang oras tumawag. Tinapik niya ang baba ni Lena ng may babala, huwag kang magpakita sa akin. Huwag kang maging nuisance. Umarte ka na parang wala ka. Naiintindihan. Iyon ang kanilang unang pagkikita. At nang hapong iyon, nalaman ni Lena na si Rico de la Cruz ay hindi lang basta isang demonyo, kundi isang halimaw na may sugatan at baluktot na kaluluwa. Matapos ang afternoon duty, binigyan ng maikling pahinga ang mga sundalo. Sinong may mail? Sa tanong na iyon, ang mukha ng ilang sundalo ay nagliwanag. Sa matinding buhay militar, walang mas matamis na comfort kaysa sa liham mula sa pamilya at kasintahan. May isang pribado ang tumakbo ng masaya at kinuha ang kanyang liham. Umupo siya sa kanyang locker at maingat na binuksan ang envelope. Ang kanyang mukha ay puno ng masayang ngiti.
Sa sandaling iyon, si Sargento de la Cruz, na lumapit ng hindi namamalayan, ay biglang inagaw ang liham. Weak! Ang pribado ay nagulat at tumayo, ngunit mariin siyang pinaupo ni Sargento de la Cruz. Ibinuklat niya ang liham at nagsimulang basahin ng malakas. Sa mahal kong anak, si Miguel. Kumusta ka na? Kumakain ka ba ng maayos? Hindi ba mahirap ang training? Ang nanay mo, araw-araw na tinitingnan ang litrato mo dahil sobrang lungkot sa bahay. Umarte siya na parang isang komedyante, may exaggerated gestures at boses. Ang ilang senior na sundalo ay tumawa, ngunit ang karamihan sa mga bagong sundalo ay hindi tumawa at nagtinginan ng may kaba. Ang mukha ni PVT. Miguel Santos, ang may-ari ng liham, ay namula sa kahihiyan at galit at halos maluha. Pakiusap, ibalik niyo po. Naglakas loob si PVT, Santos na sumigaw, ngunit si Sargento de la Cruz ay tumawa ng mapait. Nanay? Anak ka pa rin ba? Sundalo ka na, may hawak na baril, pero umiiyak pa rin sa nanay. Nakakasuklam, gusto kong sumuka. Pagkasabi niya niyan, pinunit niya ang liham sa harap ng lahat, pun. Ang mga piraso ng papel ay nagkalat sa sahig, hindi lang iyon ang pagsira sa liham. Ito ay isang malupit na karahasan na sinisira sa publiko ang nag-iisang kanlungan at suporta ng isang sundalo. Ngunit hindi pa doon natapos ang kalupitan niya. Nakita niya ang package na galing sa kasintahan ng isang sundalo sa tabi. Binuksan niya ang kahon, ibinuhos ang cookies at chocolate sa sahig, at tinapaktapakan ng walang awa gamit ang kanyang sapatos militar. Krusk! Krusk! Ang tunog ng pagbasag ng biskwit ay umalingaw sa buong barracks. Tandaan nyo. Dito, walang sinuman ang may espesyal na pagtrato. Anuman kayo sa labas, anak man kayo nino, dito, kayo ay trainees lang, parang mga uod. Pamilya, kasintahan itapon nyo na ang lahat ng iyan. Dito, ang tanging mapagkakatiwalaan nyo ay hindi ang kasama nyo, kundi ang baril sa kamay nyo. Kapag nakita ko pa ang mga liham na ganyan o package, hindi lang ito ang mangyayari. Hinugot niya ang bayonet sa kanyang bewang at ipinakita ang talim nito ng may banta. Ang barracks ay natigilan sa takot. Walang naglakas loob na lumaban sa kanya. Si Lena ay tahimik lang na pinanood ang lahat sa kanyang puwesto. Galit siya, ngunit hindi siya basta-basta lumaban. Nakita niya ang matinding pag-iisa at malalim na galit sa mundo na nakatago sa mata ni Sargento de la Cruz. Hindi lang siya isang sadist na nag-enjoy sa pagpapahirap sa kanyang mga tauhan. Siya ay isang sugatan na hayop na naghahanap ng rason para umiral sa pamamagitan ng pagsira sa kaligayahan na hindi niya nakuha. Mula ng araw na iyon, lalong lumala ang pang-aapi ni Sargento de la Cruz. Sinuwerte siyang itarget ang mga sundalo na may fighting spirit. Kinaiinisan niya ang mga taong hindi nawawalan ng pag-asa o sumusuko. At sa kanyang radar, si Lena, na hindi kailanman nagpakita ng pagsuko sa kanyang mga mata, ay natural na napunta. Ang hindi nakikitang digmaan sa pagitan nila ay nagsimula na. Ang isa ay kadiliman na nagagalit sa lahat ng liwanag sa mundo, at ang isa ay maliit na apoy na hindi mapapatay ng anumang kadiliman, at walang sinuman ang makapagsabi kung anong trahedya ang magaganap sa kanilang pagbangga. Sa kabila ng hula ni Sargento de la Cruz, si Lena ay hindi umiyak o naghanap sa kanyang ina sa isang araw. Matapos ang isang linggo at isang buwan, hindi siya bumagsak. Sa halip, siya ay naging pinakamaliwanag na bituin sa impyernong training camp. Ang kanyang lakas ay mas mataas kaysa sa karamihan ng mga sundalong lalaki. Nang 20 kilometers full pack march, habang lahat ay nakaupo sa lupa, humihingal, tahimik siyang nag-aayos ng baril. Sa firing training, laging perpekto ang score niya, at sa close combat training, mas mabilis at mas tahimik siya kaysa sa iba. Ngunit ang talagang nagpadakila sa kanya ay hindi lang ang kanyang physical ability. Ito ay ang kanyang mainit na puso para sa iba. Kapag may kasamahan na nahuhuli sa march, tahimik siyang lalapit at alisin ang bahagi ng pack nito at ililipat sa sarili niyang balikat. Kapag may kasamahan na giniginaw sa night guard duty, ibibigay niya ang sarili niyang thermal gear sa PVT. Miguel Santos, na nalulumbay matapos agawin ni Sargento de la Cruz ang kanyang liham, tahimik siyang lumapit at binigyan siya ng crackers mula sa kanyang bulsa. At binulungan siya ng pag-alo. Ayos lang. Kaya mo yan. Magkasama tayo, buddy. Ang kanyang kilos ay walang pagpapanggap, ito ay natural na kabaitan na nasa kanya na. Sa simula, ang mga sundalo na nag-iingat at hindi pumapansin sa kanya ay unti-unting binuksan ang kanilang puso sa kanyang katapatan. Naramdaman nila na ang presensya niya ay parang isang ray of light sa kanilang impyernong buhay militar. Hindi lang siya isang mahusay na sundalo, kundi isang mainit na pinuno. Unti-unting nagtiwala ang platoon sa tahimik na leadership ni Lena, imbes na sa marahas na pamamahala ni Sargento de la Cruz. At ang lahat ng iyon ay nagpukaw sa galit ni Sargento de la Cruz. Araw-araw, nag-iinspeksyon siya sa barracks at tinitingnan ang mukha ng mga natutulog na sundalo, at ang kanyang tingin ay laging tumatagal sa mukha ni Lena.
Hindi niya matanggap. Saan nanggagaling ang lakas ng maliit na babaeng yan? Bakit hindi siya nawawala ng pag-asa at nagagalit, tulad ko? Para sa kanya, ang lakas ni Lena ay fake. Ito ay isang mapanlinlang na luxury na taglay lang ng mga taong lumaki sa loob ng mainit na pamilya at hindi kailanman nagdusa. Kinaiinisan niya ang lahat sa kanya. Ang kanyang hindi natitinag na tingin, ang kanyang mainit na ngiti, at maging ang kanyang walang kukwentang kabaitan sa kanyang mga kasamahan. Ang lahat ng iyon ay patunay ng kaligayahan na hindi niya kailanman nakuha. Ang kanyang galit ay unti-unting naging explicit harassment. Sa training, nagbigay siya ng mas mahirap na gawain kay Lena. Habang nagpapahinga ang lahat, pinatakbo niya ito ng ilang lap sa parade ground. Sa mealtime, sinadya niyang itapon ang tray niya. Sa cleaning time, siya lang ang pinaglilinis niya sa pinakamarumi at pinakamahirap na lugar. Ngunit habang lumalala ang pang-aapi niya, lalong tumitigas ang tingin ni Lena. Hindi siya sumuko. Walang reklamo, tahimik niyang tiniis ang lahat ng kawalan ng katarungan. Hindi na ito simpleng relasyon sa pagitan ng trainee at instructor. Ito ay isang hindi nakikitang digmaan ng pride sa pagitan ng lalaking may dala ng lahat ng kadiliman sa mundo at ng babaeng pilit na pinapanatili ang liwanag sa gitna ng kadiliman. Isang gabing umuulan, ang tensyon ay umabot sa sukdulan. Iyon ang huling araw ng Jungle Survival Training, ang pinakamahirap na training na tinatawag na Week of Hell. Ang mga sundalo ay hindi natulog ng ilang araw at gumugulong sa putik habang umuulan. Ang lakas at mental toughness ng lahat ay nasa limit na. Sa sandaling iyon, may isang sundalo ang bumagsak. Nagpapakita na siya ng dehydration at hypothermia. Hindi ko na po kaya. Nang marinig iyon, si Sargento de la Cruz ay agad na lumapit at sinunggaban ang kwelyo nito. Bumibigay ka na? Sa digmaan, iiwan mo ang baril mo dahil lang sa pagod? Tatakas ka dahil lang sa sarili mong buhay habang namamatay ang mga kasama mo. Walang awa niyang binugbog ang sundalo. Pak! Ang bumagsak na sundalo ay humikbi at yumuko sa putik. Ang ibang sundalo ay walang magawa, natigilan sa takot. Sa sandaling iyon, si Lena ay humakbang pasulong. Huminto siya sa harap ni Sargento de la Cruz at sinabing, tama na po. Ang buong barracks ay natigilan. Nangahas ang isang bagong sundalo na harangan ang instruktor ng diretsyo. Dahan-dahang lumingon si Sargento de la Cruz kay Lena, hindi makapaniwala. Sa kanyang walang laman na mga mata, sa unang pagkakataon, lumabas ang nag-aapoy na galit. Anong sabi mo? Sabi ko, tama na po. Hindi umatras si Lena at tiningnan siya ng diretsyo sa mata. Hindi na po normal ang kondisyon ng sundalong yan. Kung hahayaan po natin siya, mapapahamak siya. Kailangan siyang ipadala sa medical unit. Hindi ito training, kundi karahasan. Karahasan. Tumawa si Sargento de la Cruz ng may pag-aalinlangan. Sinunggaban niya ang baba ni Lena ng marahas. Alam mo ba kung ano ang militar? Alam mo ba kung ano ang digmaan? Mas malala pa ang nangyayari sa battlefield kaysa rito. Kailangan mong lumaban, gamit ang bangkay ng kasama mo bilang shield. At minsan, kailangan mong barilin ang isang bata. Hindi iyon ang mundo mo, ikaw na lumaki ng maayos. Alam ko po, sagot ni Lena, tinanggal ang kamay niya. Ngunit sa brutal na battlefield na iyon, ang huling bagay na nagpapanatili sa atin bilang tao ay ang pagmamalasakit sa ating mga kasama. Ang unit na naiiwan ang kanilang mga kasama ay hindi kailanman mananalo sa digmaan. Hindi mo kami ginagawang malakas, Sargento. Ginagawa mo kaming halimaw. Ang kanyang sigaw ay hindi lang isang pagtutol. Ito ay ang pinakapangunahing kritisismo na nagpapawalang halaga sa kanyang existence. Ang mga kalamnan sa mukha ni Sargento de la Cruz ay nanginginig. Halos manuntok siya. Ngunit sa huli, pinigil niya ang sarili. Naintindihan niya. Hindi sapat na pasukuin lang ang babaeng ito sa pisikal. Kailangan niyang wasakin ang mapagmataas niyang paniniwala, ang ilusyon ng kaligayahan na pinaniniwalaan niya, sa pinakamalupit at pinakakaawa-awang paraan sa harap ng lahat. Kailangan niyang gawin siyang isang taong hindi na magtitiwala sa sinuman at magagalit sa lahat ng bagay sa mundo. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kamao. At bumulong sa tenga ni Lena, nang may boses na kasing lamig ng ahas. Mabuti. Subukan natin kung totoo ba ang sinasabi mong camaraderie o hindi. Maghanda ka. May isang napaka-interesanteng bagay na magaganap. Ang kanyang mga mata ay nagliwanag ng nakakatakot. Sa kanyang isip, nagsimula siyang magplano ng isang perpekto at malupit na bitag na sisira sa isang kaluluwa na hinaluan ng kanyang matinding galit at baluktot na inferiority complex. Ang huling entablado ng bitag na iyon ay ang kalsada ng dugo na puno ng matatalim na bato. Pagkatapos ng ilang araw, ang platoon ay pumasok sa malalim na bundok para sa winter survival training. Sa gitna ng matinding lamig na 10 degrees Celsius, kailangan nilang mabuhay sa loob ng taong araw at afar na gabi gamit ang minimal na supplies at makarating sa target destination gamit lang ang map at kompas. Ito ang pinakamahirap at pinakamapanganib na training ng Scout Ranger Battalion.
Inisip ni Sargento de la Cruz na ito na ang perpektong pagkakataon para patayin ang mapagmataas na apoy na si Lena. Sa gabi bago ang training, habang tulog ang lahat, pumasok siya ng palihim sa map storage. At maingat niyang binago ang contour lines at landmarks sa map na ibibigay kay Lena. Ginawa niyang tila patag ang lugar na may malalim na ravine at tila mababang burol ang matarik na bangin. Sinadya rin niyang sirain ng bahagya ang pivot ng kompas nito para laging mali ng 15 degrees east ang direksyon. Hindi lang iyon sabotage. Ito ay bitag ng kamatayan. Ang paglalakbay sa matinding lamig na bundok na may maling map at sirang kompas ay katulad ng death sentence, mamamatay sila sa lamig at pagkawala. Sa araw ng training, hinati ni Sargento de la Cruz ang platoon sa mga 4-man team. Sinadya niyang ilagay si Lena sa isang team kasama ang 3 sundalo na may pinakamahinang lakas at kaalaman sa navigation. At kunwari ay nagbigay siya ng favor, inilagay niya ang mabigat na responsibilidad ng team leader kay Lena. PVT Del Rosario, dahil napakahusay mo, pamunuan mo ang mga walang kwentang ito at makarating ka sa target destination ng ligtas. Tingnan ko kung gaano kahusay ang sinasabi mong camaraderie. Ang kanyang mga mata ay puno ng mapanlinlang na ngiti. Si Lena ay tahimik lang na kinuha ang map at kompas, kahit alam niya ang intensyon nito. Inisip niya na isa lang itong pagsubok para sa kanya. Nagsimula ang training, at ang bawat team ay kumalat sa kanilang mga ruta. Sa simula, maayos ang team ni Lena. Ngunit habang tumatagal, naramdaman niya na may kakaiba. Ang terrain sa map ay bahagyang iba sa aktual na terrain sa harap niya. Ang direksyon na ipinapakita ng kompas ay bahagyang mali kumpara sa North Star sa kalangitan. Team leader, nasa tamang daan ba tayo? Parang lalong humihirap ang daan, tanong ng isa sa kanyang team members nang may kaba. Nagsimula nang lumubog ang araw at bumagsak ang temperatura sa bundok. Huminto si Lena at muling inihambing ang map sa paligid. At naintindihan niya. Hindi ito aksidente. May isang taong sinasadya silang itinutulak sa kamatayan. Isang tao lang ang nasa isip niya. Sargento de la Cruz. Sandali, maghintay kayong lahat. Hindi siya nawalan ng kalmado, pinaalis niya ang kaba ng kanyang team at ipinikit ang kanyang mata. Sinimulan niyang alalahanin ang daan na dinaanan nila sa kanyang isip. Naalala niya ang mga aral ng kanyang ama na isang mountain rescuer bago siya naging sundalo. Ang pagbasa sa hangin, 3 rings, ang lokasyon ng Mos Sabato. Sinimulan niyang i-track back ang kanilang lokasyon gamit ang maliliit na signals ng kalikasan. Tama ang hinala niya. Sila ay lubusang nawala sa target destination at nakakulong sa isang malalim na ravine. Kapag inabot sila ng gabi sa ganoong sitwasyon, mamamatay silang lahat sa hypothermia. Makinig kayo ng mabuti. Tayo ay nawawala. Sa kanyang sinabi, namutla ang mukha ng kanyang team. Ngunit hindi pa huli. Ang paraan para mabuhay ay hindi ang maghintay ng rescue. Kailangan nating gawin ang sarili nating daan. Ang kanyang mga mata ay nagliwanag sa matinding determinasyon, hindi takot. Sa tingin niya, ang team na nawalan ng pag-asa ay nagsimulang magkaroon ng kaunting tapang. Hinati niya ang task sa kanila. Ang isa ay maghanap ng kuweba o bato na pwedeng panangga sa hangin. Ang isa ay maghanap ng tuyong kahoy para sa apoy. At siya ang naghanap ng tubig sa ravine na hindi nagyelo. Sa gitna ng kamatayan, ang kanilang maliit na survival struggle ay nagsimula. Samantala, sa target destination, si Sargento de la Cruz, na unang dumating, ay ngumiti ng nakakapanalo nang hindi dumating ang team ni Lena. Naintindihan niya na nagtagumpay ang kanyang plano. Tumawag siya sa headquarters. Report. Team Leader PVT, Del Rosario, at 3 kasama ay hindi pa nakakarating sa target destination. Hinihinala na sila ay nawala dahil sa paglayo sa ruta ng walang pahintulot. Sisisihin niya ang lahat kay Lena. Isang perpektong senaryo kung saan ang kanyang pagmamataas at kawalan ng kakayahan ay naglagay sa kanyang mga kasamahan sa panganib. Agad na nagpadala ng search team ang headquarters. At si Sargento de la Cruz ay umarte na parang isang responsable instructor at nanguna sa search team. Alam niya kung nasaan sila. Inaasahan niyang makikita ang mga ito na nanginginig sa lamig at takot, nagsisisihan. Naglakad siya sa kadiliman. Matapos ang ilang oras na paghahanap, sa wakas ay nakita ng search team ang isang mahinang ilaw sa malalim na ravine. Ngumiti si Sargento de la Cruz. Ngunit nang makarating siya, ang eksena sa harap niya ay hindi ang inaasahan niya. Sa loob ng isang maliit na kuweba, sa paligid ng nag-apoy na apoy, may 4 na sundalo ang magkadikit-dikit, sinusuportahan ang isa't isa. Sila ay gutom at pagod, ngunit sa kanilang mga mata, walang pagkawala ng pag-asa, kundi matibay na camaraderie at determinasyon na mabuhay. At sa gitna, si Lena ay naglalagay ng splint sa bali ng team member na nasugatan ng paa gamit ang pinutol na sanga. Siya ay tila isang inang ibon na nagtatanggol sa kanyang nestlings. Natigilan si Sargento de la Cruz.
Naintindihan niya na ang kanyang perpektong bitag ay walang nagawa sa harap ng hindi inaasahang survival skills at leadership ng maliit na babaeng iyon. Ang kanyang plano ay hindi siya sinira, kundi ginawa pa siyang bayani. Ang ibang search team members ay humanga sa kanyang kalmado at tapang. Nag-alisan sila ng papuri. Umabot sa tuktok ang galit ni Sargento de la Cruz. Hindi siya pwedeng umatras. Nagdesisyon siyang gamitin ang bigong plano bilang stepping stone para sa mas malaki at mas malupit na susunod na plano. Pagbalik sa unit kinabukasan, agad siyang nag-ulat ng kasinungalingan sa battalion commander. Ang aksidenteng ito ay dahil lang sa pagiging mayabang na bayani ni PVT. Del Rosario. Binaliwala niya ang utos ko at dinala ang kanyang team sa mapanganib na ravine para lang mas mabilis makarating. Ang kanyang pagmamataas ay halos ikapahamak ng buong unit. Nag-imbento siya ng mga ebidensya at tinakot ang ibang team members para magbigay ng false statement. Sa huli, ang lahat ng responsibilidad ay napunta ulit kay Lena. Hindi na siya bayani na nagligtas ng kanyang mga kasamahan, kundi isang troublemaker na nagdulot ng problema sa buong unit. At sa wakas, inilabas ni Sargento de la Cruz ang kanyang huling card. Sa harap ng buong platoon, nagdeklara siya ng may pagkaseryoso. Ang mapagmataas na kilos ni PVT. Del Rosario ay sumira sa disiplina ng unit at naglagay sa buhay ng kanyang kasamahan sa panganib. Kaya naman, bilang platoon sergeant, hahatulan ko siya ayon sa espesyal na tradisyon ng ating Scout Ranger unit bago ang military law. Namutla ang mukha ng mga sundalo sa salitang espesyal na tradisyon. Iyon ang code para sa pinakamalupit at hindi makataong private sanction sa loob ng unit. Ang kanyang mga mata ay nagliwanag na parang ahas. Hindi na siya nasisiyahan sa pagsira sa mental toughness niya. Nagdesisyon siyang sirain ang kanyang katawan, ang kanyang existence, sa pinakamalupit na paraan sa harap ng lahat. Sa kanyang isip, ang tunog ng makina ng truck at ang tunog ng matatalim na bato na pumupunit sa balat ay umalingaw-ngaw na parang isang symphony. Ang deklarasyon ni Sargento de la Cruz ay parang death sentence. Ang mga miyembro ng platoon ay natigilan sa takot. Ang kanilang tingin ay hindi na awa o simpatiya, kundi duwag na takot na baka madamay sila. Sa impyernong ito, ang sakit ng iba ay kanilang kaligayahan, at ang pagkakaroon ng biktima ay patunay na hindi sila iyon. Kayo, tatlo. Itinuro ni Sargento de la Cruz ang tatlong sundalo. Sila ang mga kasamahan niya na nailigtas ni Lena sa bundok. Ang kanilang mukha ay namutla. Kayo ang mga kasamahan ng taksil na ito na inilagay niya sa panganib. Ngayon, igapos niyo ang kamay ng taksil na ito sa likod. Kapag tumanggi kayo, pareho kayo ng parusa. Pumili kayo. Mamatay kasama ng taksil na ito, o hatulan siya gamit ang sarili ninyong kamay at mabuhay. Ito ang pinakamalupit na utos na sumusubok sa konsensiya ng tao. Ang tatlong sundalo ay nagtinginan, hindi makakilos. Ang kanilang mga mata ay nanginginig. Ang utos na igapos ang kanilang tagapagligtas. Nag-aalinlangan pa ba kayo? Ang boses ni Sargento de la Cruz ay kasing lamig ng yelo. Kinuha niya ang baril sa tabi niya at nagpaputok sa lupa sa harap ng kanilang paa. Bietang. Ang bala ay tumama sa semento, nagdulot ng apoy. Sumigaw ang mga sundalo at yumuko sa lupa. Ang takot ay tuluyang lumamon sa konsensiya. Nanginginig ang kanilang mga kamay, lumapit sila kay Lena. Patawarin mo kami, Lena. Patawarin mo kami. Umiiyak silang ginapos ang payat na kamay niya sa likod gamit ang makapal na lubid. Hindi lumaban si Lena, hindi niya sila tiningnan ng may galit. Sa halip, ang kanyang mga mata ay puno ng awa para sa kanyang mahihinang kasamahan na napilitang sumuko sa takot. Ang tingin na iyon ay lalong nagpadama sa kanila ng kahihiyan. Ngumiti si Sargento de la Cruz ng nasisiyahan. Nilikha niya ang eksena na gusto niya, na ang kameraderie na pinaniniwalaan niya ay isang ilusyon, at pinatunayan niya iyon gamit ang kamay ng kanyang mga kasamahan na niligtas niya. Magaling. Ngayon, ang totoong paghuhukom. Sinunggaban niya ang buhok ni Lena at kinaladkad siya palabas ng barracks na parang aso. Ang mga miyembro ng platoon ay sumunod ng nakayuko, parang mga kriminal. Dinala niya ito sa vehicle maneuver training ground sa likod ng kampo. Hindi ito simpleng dirt road, kundi isang impyernong daan na sadyang inilatagan ng matatalim na bato na kasing laki ng kamao para sa maneuver training ng armored vehicle o truck. Boom! May isang lumang military truck ang pinaandar at naghihintay. Sa driver's seat, nakaupo ang isa sa mga tapat na tauhan ni Sargento de la Cruz. Pinaluhod ni Sargento de la Cruz si Lena sa gitna ng daan at pinalibutan ng mga platoon members. Hinugot niya ang isang gusot na papel sa bulsa niya at nagsimulang basahin ang kanyang kasalanan, tila isa siyang judge. Kriminal Lena, nagkasala ka sa paglabag sa utos ng superior officer, paglalagay sa iyong mga kasamahan sa panganib, at pagsira sa dangal ng unit. Pangalawa, nagkasala ka sa kawalan ng pagsisisi at pagpapanatili ng mayabang na ugali na sumira sa military hierarchy.
Ang lahat ng lumabas sa bibig niya ay kasinungalingan at pagtataksil, ngunit sa korte ng kabaliwang ito, ang katotohanan ay walang silbi. Dahil sa lahat ng kasalanang ito, ipapataw ko ang pinakamatinding parusa ng Scout Ranger sa taksil na ito. Ang kanyang mayabang na katawan ay magdudusa sa ibabaw ng matatalim na batong ito hanggang sa wala nang matirang kahit isang piraso ng balat. Matapos ang deklarasyon niya, kinabit niya ang kabilang dulo ng lubid na nakatali sa likod ng truck sa nakagapos na kamay ni Lena at umakyat siya sa likod ng truck. Sa simula, tatakbo ka. Kapag hindi mo nasabayan ang bilis ng truck at bumagsak ka, alam mo na. Ninuso niya ang driver. Umalis na. Dahan-dahang gumalaw ang truck. Nagnalit si Lena at nagsimulang tumakbo sa bilis ng truck. Ngunit ang matatalim na bato ay tumama sa kanyang paa, tumagos sa solas ng sapatos. Pagkatapos ng ilang hakbang, ang kanyang paa ay nagdurugo na. Humihingal siya. Tila sasabog ang kanyang baga. Ngunit hindi siya pwedeng huminto. Alam niya kung anong nakakatakot ang mangyayari kapag huminto siya. Bumilis ng bumilis ang truck. Pilit siyang tumakbo, ngunit natapilok ang kanyang paa at bumagsak siya. Kaboom! Ang kanyang katawan ay bumagsak sa walang awa na batuhan. Ah! Sa unang pagkakataon, isang sigaw ng sakit ang lumabas sa kanyang bibig. Doon, sumigaw si Sargento de la Cruz na naghihintay. Hindi huminto ang truck, sa halip, lalong bumilis. Huwag! Ang sigaw ng mga miyembro ng platoon ay narinig. Ang kanyang katawan, na nakatali sa lubid, ay nagsimulang kaladkarin sa ibabaw ng batuhan. Shock! 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 Isang nakakatakot na tunog ang umalingaunggaw. Ang top ng kanyang uniforme ay agad na napunit. Ang kanyang maputi na balat sa ilalim ay walang awa na nasugatan, napunit, at nabuksan ng matatalim na bato. Cage! Hindi na niya kayang pigilan ang pagsigaw. Ngunit ang kanyang sigaw ay nalunod sa ingay ng makina ng truck at nawala sa hangin. Ang pulang dugo ay nag-iwan ng malinaw na blood trail sa dinadaanan niya. Hindi ito parusa sa isang buhay na tao. Ito ay isang perpektong pagpatay, tulad ng pagtrato sa hayop sa slaughterhouse. Sa likod ng truck, nakaupo si Sargento de la Cruz, ang demonyo na nag-utos ng impyernong ito. Nagbuga siya ng usok ng sigarilyo, nakatingin sa dalagang kinakaladkad ng puno ng dugo, nang walang emosyon. Sa kanyang mga mata, walang konsensiya o awa, tanging pagkabagot lang. Sumigaw siya sa driver, parang isang hayop, laksan mo pa ang takbo. Kaladkarin mo ang babaeng yan hanggang matuto siyang magmakaawa, tulad ng ibang mahihinang babae. Kaladkarin mo siya hanggang mamatay. Sa gitna ng matinding sakit na tila napupunit ang kanyang balat, ang consciousness ni Lena ay unti-unting nawawala, ang anino ng kamatayan ay bumabalot sa kanya. Ngunit hindi siya sumuko, naalala niya ang kanyang pangako sa ina. Ang pangako na mabubuhay siya, anuman ang mangyari. Ginawa niya ang lahat ng kanyang lakas, ang kanyang isip ay naging kasing lamig ng yelo, habang kinakaladkad, pilit siyang nag-obserba sa paligid. At sa wakas, nakita niya ang isang piraso ng itim na bato na nakausli sa gilid ng daan. Iyon na. Pilit niyang niliko ang katawan niya na kinakaladkad. Isang pagkakataon lang, sinadya niyang ibagsak ang kanyang pulso, ang lugar kung nasaan ang lumang digital watch na isinuot ng kanyang ina, sa pinakamatulis na bahagi ng bato. Kring! Ang matalim na tunog ng pagbasag ng tempered glass ng relo ay narinig. Ang screen ay nasira, at ang relo ay hindi na gumana, ngunit hindi iyon ang katapusan. Sa ilalim ng basag na salamin, ang isang napakaliit na microchip ay na-activate sa matinding impact. Ang isang emergency signal na may espesyal na code ay tahimik, ngunit pinakamalakas, na nagsimulang magpadala patungo sa puso ng NCRCOM. Inakala niya na tinatapakan niya lang ang mapagmataas na pride ng isang bagong sundalo. Nagkamali siya. Nagpadala siya ng deklarasyon ng digmaan na may dugo sa isang inang Iron Lady General ng NCRCOM na naghihintay ng may pag-asa sa loob ng 20 taon sa signal ng kanyang nawawalang anak. Ngayon, ang oras na ang pinakamatinding galit mula sa langit ay babagsak sa impyernong ito sa pangalan ng Lakan Warrior, Chief. Command Control Center, Golden Shield, NCRCOM Underground Bunker. Ito ang huling bulwark at pinakamalakas na kalasag ng Maynila. Sa malaking war screen, ang Air Defense Network, troop deployment, at traffic situation ng buong Maynila at NCR ay nakita sa real-time data. Daan-daang staff officers ang nakatitig sa kanilang konsol, nag-iingat na huwag magkamali sa kahit maliit na banta. Si LTG, Marisa Del Rosario, ang commander, ay nasa video conference kasama ang Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines, CSAFP. Ang matitigas na reports at discussions ay lumilipad sa screen. Ang lahat ay tila isang normal at nakakainip na hapon. Sa sandaling iyon, beep 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 beep. Hindi ito ang malakas na alarma na yumanig sa buong command control center. Ito ay isang mahina at matalim na alert sound na tumunog lang sa personal console ng commander's seat ni LTG, Del Rosario.
Ito ang pangako sa kanyang anak na siya lang ang nakakaintindi, at ang emergency signal na hindi tumunog sa loob ng 20 taon. Ang kanyang puso ay nahulog. Ang boses ng CSAFP na may sinasabing seryoso ay hindi na niya narinig. Ang lahat ng kanyang nerves ay nakatuon sa maliit na pulang tuldok na kumikislap sa kanyang screen. Alert. Codename, Angel. Signal detected. Origin, XX Scout Ranger Unit, Region 4A, Calabarzon. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Mabilis niyang pinindot ang Request for Additional Information button. Matapos ang ilang sandali, may isa pang window ang lumabas sa screen. Ito ay isang maikling voice recording na ipinadala kasama ng signal. Isinuot niya ang headset at pinakinggan ang file. Sa sandaling iyon, ang lahat ng emosyon sa mukha niya ay nawala, at isang maskara na mas malamig pa sa yelo ang bumalot sa kanya. Laksan mo pa ang takbo. Kaladkarin mo ang babaeng yan hanggang matuto siyang magmakaawa, tulad ng ibang mahihinang babae. Kaladkarin mo siya hanggang mamatay. Sa headset, ang sigaw ng isang lalaking parang hayop ay narinig. At sa likuran, ang tunog ng makina ng truck, ang pagkaluskos ng bato, at ang mahinang hikbi ng kanyang anak na pilit na pinipigilan ang sakit ay tumama sa eardrum niya na parang punyal. Naging malinaw ang lahat. Ang pinakamasamang sitwasyon na naisip niya, hindi, ang mas malala pa sa pinakamasama, ay nangyayari sa sandaling ito. Hanggang dito na lang ang meeting. Tumayo siya bigla. Ang kanyang galaw habang tinatanggal ang headset ay biglaan at marahas, kaya nagulat ang lahat ng staff sa Command Control Center. Sa video conference screen, nagtanong ang CSAFP ng may kaba, General, anong nangyayari? Ngunit hindi sumagot si LTG. Del Rosario. Ang kanyang mga mata ay hindi na sa tao, ito ay ang mata ni Valkyrie, ang diyosa ng digmaan, na walang anumang emosyon maliban sa pagnanasa na sirain ang kalaban. Nagbigay siya ng utos sa kanyang aide, isang utos na nagbukas ng mga pintuan ng impyerno. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit, ngunit mas malamig at malinaw kaysa kailanman. I-activate ang Operation Lakan Protocol ngayon din. Operation Lakan Protocol. Namutla ang mukha ng aide at lahat ng staff. Ito ang top secret operational plan ng NCRCOM na kasing edad na ng alamat. Ang kapangyarihan na balewalain ang lahat ng chain of command at gamitin ang pinakamahusay na strike force sa pinakamasamang krisis ng bansa, tulad ng pagpasok ng enemy special forces sa puso ng Maynila o direktang banta sa Pangulo. Ngunit ngayon, ang nakakatakot na sandata na iyon ay nakatutok sa isang frontline unit. Ma'am, ano po ang target? Malacanang po ba? Defense HQ? Hindi. Itinuro ni LTG. Del Rosario ang pulang tuldok sa war screen. Ang dulo ng kanyang daliri ay nanginginig sa galit. Ang target ay XX Scout Ranger Unit, Region 4A. Ang misyon ay hostage rescue. Kinuha niya ang microphone at sumigaw para marinig ng buong center. Light Reaction Regiment, LRR, Immediate Deployment Order. Ang dalawang Black Hawk attack helicopter na kasalukuyang nag-training ay magbago ng ruta ngayon din at pumunta sa target destination. Makakarating sa scene sa loob ng 20 minuto at i-neutralize ang lahat ng hostile forces na nagbabanta sa hostage. Ang LRR. Ang Counterterrorism Unit sa ilalim ng Philippine Army Special Operations Command, ang utos na gamitin ang pinakamatatalim na sibat ng militar laban sa kanilang sariling unit. Huminto siya at huminga ng malalim. Ang kanyang susunod na utos ay lalong nagpagulat sa lahat. Ang sinumang hostile force, maliban sa hostage, na humaharang o lumalaban sa pagpasok ng ating puwersa, ay may pahintulot na patayin sa lugar. Uulitin ko. Pahintulot na patayin ang lahat. Ako, ang commander, ang may lahat ng responsibilidad. Pahintulot na patayin, ito ang pinakamasakit at pinakamabigat na utos na hindi dapat ibigay maliban sa sitwasyon ng digmaan. Ang Command Control Center ay hindi na simpleng gulo, kundi napunta na sa gitna ng isang malaking bagyo. Ngunit wala nang nagtanong sa kanyang utos. Ang killing intent ng Iron Lady General na puno ng galit ng isang ina ay bumalot sa lahat. Sa sandaling ibinigay ang kanyang utos, ang pinakamalakas na war machines ng militar ng Pilipinas ay nagising. Tumunog ang emergency siren, at ang mga miyembro ng LRR, na nakasuot ng itim na uniforme, ay nagsimulang sumakay sa mga helicopter. Sa himpapawid, ang dalawang Black Hawk helicopter ay nag-ikot at lumipad ng mabilis patungo sa Region 4A. Pinanood ni LTG. Del Rosario ang lahat sa war screen nang walang imik. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom, namumutla. Tanging ang larawan lang ng kanyang anak, na kinakaladkad at nagdurugo sa batuhan, ang nasa isip niya. Maghintay ka, Lena. Nandiyan na si Mama. Sino man ang sumakit sa katawan ng anak ko, pupulbusin ko ang buto niya. Hindi na siya isang sundalo. Siya ay isang galit na inang lobo, na handang sirain ang lahat para protektahan ang kanyang anak, at ang galit ng inang lobo ay babagsak sa lupa na parang ulan. Vehicle Maneuver Training Ground,
XX Scout Ranger Unit, Region 4A. Ang baliw na festival ni Sargento de la Cruz ay umabot sa sukdulan. Nakatingin siya kay Lena, na puno ng dugo at halos nawawalan na ng malay, at ngumiti ng nasisiyahan. Sa wakas, ang liwanag ay nawawala na sa mata ng mapagmataas na babaeng iyon. Nararamdaman niya ang kanyang perpektong tagumpay. Ang mga miyembro ng platoon ay nakayuko, nanginginig sa takot, hindi makatingin sa nakakatakot na eksena sa harap nila. Ang naririnig lang nila ay ang ingay ng truck, ang nakakakilabot na tunog ng katawan ni Lena na kinakaladkad sa bato, at ang baliw na tawa ni Sargento de la Cruz. Ang mundo ay impyerno, at tila walang Diyos. Sa sandaling iyon, nagsimula ang isang tunog na napakahina, parang tinitus. Ngunit sa loob lang ng ilang segundo, ang tunog na iyon ay naging isang malaking ingay na yumanig sa lupa at langit. Dud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 u. Ito ay ibang klase ng ingay. Ang ingay ng lumang makina ng truck ay parang toy lang kumpara sa tunog ng malaking steel eagle na humihiwa sa kalangitan. Ano yan? Sa unang pagkakataon, nawala ang ngiti sa mukha ni Sargento de la Cruz. Tumingin siya sa langit, at nakita niya. Sa likod ng kulay abo na kalangitan, ang dalawang itim na attack helicopter ay bumababa ng vertical, parang mga anghel ng kamatayan mula sa impyerno. Black Hawk, ang pinakabago at pinakamodernong mobility attack helicopter ng Philippine Army. Ang mga helicopter ay agad na nakarating sa kanilang himpapawid. Ka-AGI. Ang malakas na downwash ng rotor ay nagdulot ng isang bagyo ng alikabok sa parade ground. Sumigaw ang mga sundalo, tinakpan ang kanilang mga mata, at yumuko. Si Sargento de la Cruz ay pilit na pinanatili ang kanyang balanse sa track, nakatingin sa mga helicopter nang hindi makapaniwala. Anong nangyayari? Training ba ito? Ngunit imposibleng magkaroon ng attack helicopter sa sarili nilang unit nang walang pahintulot niya. Ang isang helicopter ay lumapit sa harap ng track ng low altitude. Sa likod ng reinforced glass ng cockpit, nakita ang mukha ng pilot na nakasuot ng itim na helmet at oxygen mask. Ang missile pods at cannons sa magkabilang gilid ng fuselage ay tumunog ng mechanical at tumutok sa driver's seat ng truck. Sa external speaker ng helicopter, isang boses na parang makina ang umalingaunggaw. We are seizing control of the vehicle effective immediately. Turn off the engine and the driver must exit the vehicle with both hands up. You have 5 seconds. 5. 4. Namutla ang driver ng truck sa takot. Naramdaman niya ang kanyang katinuan na naparalyze sa harap ng itim na barel na nakatutok sa kanya. Sir, anong gagawin namin? Tumahimik, taktika lang yan, huwag kang matakot. Sigaw ni Sargento de la Cruz ng may kaba. Ang kanyang boses ay nanginginig. 3. 2. Sa huli, hindi na nakayanan ng driver ang takot at sumigaw, binuksan ang pinto ng truck, at tumalon, nakayuko sa lupa. Kriing! Ang truck na walang driver ay natinag at huminto. Ang isa pang helicopter ay huminto sa ibabaw ng parade ground at binuksan ang ramp, at mula doon, ang mga anino na nakasuot ng itim na special uniform at bulletproof helmet ay bumaba sa lupa gamit ang makapal na lubid. Light Reaction Regiment, LR operators. Sa sandaling tumama ang paa nila sa lupa, sumugod sila sa truck ng walang pag-aalinlangan, ang kanilang galaw ay hindi sa tao. Ito ay sa mga hayop na pumupunta sa target. Sa loob lang ng ilang segundo, lubusan nilang pinalibutan si Sargento de la Cruz at ang platoon members. Ang malamig na dulo ng K1 submachine gun ay nakatutok sa kanilang temples. Huwag kayong gumalaw. Kapag gumalaw kayo, babarilin ko kayo. Ang mga platoon members ay natigilan sa takot. Si Sargento de la Cruz ay walang magawa sa harap ng malamig na dulo ng baril. Ang kanyang kaharian ay gumuho sa loob lang ng ilang minuto sa harap ng hindi kilalang hukbo mula sa langit. Ang LRR team leader ay tumakbo patungo kay Lena na nakahandusay at puno ng dugo at nakagapos. Pinutol niya ang lubid sa kanyang pulso gamit ang kanyang combat knife at inobserbahan ang kanyang kalagayan. Medic, dito. Patient is critical. Ang boses niya sa radio ay nagmamadali. Sa gitna ng kaguluhan, bumukas ang pinto ng helicopter na lumapag sa parade ground at may isang tao ang dahan-dahang lumabas. Nakasuot siya ng general's uniform, hindi combat uniform. Sa kanyang balikat, may 3 bituin na mas malamig at mas matalim kaysa sa anumang bituin. Si Lieutenant General Marisa del Rosario, ang NCRCOM commander. Wala siyang emosyon sa kanyang mukha. Walang kalungkutan, walang galit, walang tuwa. Isang blanko, walang laman na ekspresyon. Ngunit sa kanyang mga mata, may isang malaking bagyo na tila susunugin ang lahat. Hindi siya tumingin sa kanyang anak na nakahandusay. Ang kanyang tingin ay nakatuon lang sa isang lalaki na nakahandusay sa lupa, hawak ang buhok ng LRR operator. Sargento Rico de la Cruz. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanya.
Ang tunog ng kanyang sapatos militar sa bato ay umalingaw-ngaw ng mabigat at malungkot, parang isang drum na nagpapahayag ng huling lakad ng isang biktima. Tumingala si Sargento de la Cruz at nakita ang babaeng papalapit sa kanya. Middle-aged female officer, 3 stars, commander. Naintindihan niya na ang lahat ng nangyayari ay dahil sa babaeng ito. Ngunit hindi niya maintindihan. Bakit? Bakit nagpakita ang isang commander na may elite unit dahil lang sa isang private? Huminto si LTG Del Rosario sa harap ni Sargento de la Cruz. Tahimik lang siyang nakatingin, ang tingin niya ay hindi galit o paghamak. Tiningnan niya ito ng walang emosyon, parang nakatingin lang sa isang ordinaryong bato sa daan o isang insekto na kakatapos lang niyang tapakan. Ang katahimikan na iyon ay sumakit sa huling pride ni Sargento de la Cruz. Nagsimula siyang mag-alboroto, sumisigaw ng baliw. Sino ka? Anong ginagawa mo? Sinunod ko lang ang military law para i-train ang tauhan ko. Ito ay malinaw na pag-abuso sa kapangyarihan. Hindi mo ako pwedeng tratuhin ng ganito. Sa kanyang sigaw, sa unang pagkakataon, gumalaw ang labi ni LTG Del Rosario. Tumawa siya ng mahina. Ang tunog ng tawa niya ay napakalamig na tila tumagos sa buto ng nakakarinig. Training. Dahan-dahan siyang yumuko, tiningnan siya ng diretso sa mata, at nagbigay ng pinakamalupit at nakakatakot na tanong sa mundo. Ganyan ka ba tinuruan ng nanay mo? Ganyan ka ba tinuruan ng nanay mo? Ang mahinang tanong ni LTG Del Rosario ay parang isang punyal na tumama sa pinakamasakit na sugat ni Sargento de la Cruz. Nanay. Ang salita na kinamuhaan niya at isinumpa niya sa buong buhay niya. Nagsimula siyang mag-alboroto, ng mas matindi, parang isang hayop na inaatake. Tumahimik. Huwag mong banggitin ang maruming pangalan na iyan sa harap ko. Sinubukan niyang kagatin ang braso ng LRR operator na humahawak sa kanya at naghukay sa lupa, umiiyak. Ang kanyang mga mata ay wala ng katinuan, tanging purong kabaliwan lang. Ako ay ulila. Ang babaeng nagsilang sa akin ay isang patutot na iniwan ako sa apoy at tumakas. Wala akong pamilya. Ang nakakasuklam na kaligayahan na sinasabi niyo, sisirain ko ang lahat. Ang kanyang matinding sigaw ay lumabas sa ingay ng rotor ng helicopter. Sa sandaling iyon, ang mukha ni LTG Del Rosario ay bahagyang tumigas. Apoy. Ang nakakatakot na fire scene, 20 taon na ang nakalipas ay dumaan sa kanyang isip na parang kidlat. Ngunit pilit niyang inalis ang alaala. Hindi ito ang oras para maging sentimental. Tumalikod siya ng malamig. Ang kanyang tingin ay napunta sa kanyang anak, si Lena, na ginagamot ng mga medik, puno ng dugo at walang malay. Ang kanyang puso ay parang napunit sa mga piraso, ngunit hindi siya umiyak. Kailangan niya pa ring maging isang commander. Inutusan niya ang team leader. Arestuhin siya ngayon din at dalhin sa special prison ng NCRCOM. Affirmative. 2 LRR operators pa ang sumugod at pilit na tinayo si Sargento de la Cruz na lumalaban ng baliw. Sa sandaling iyon, bitawan ako. Bitawan ako, mga son of a bitch. Ginawa ni Sargento de la Cruz ang lahat ng kanyang huling lakas at tinanggal ang kamay ng operator na humahawak sa kanya. Sumugod siya sa lahat ng humaharang sa kanya, parang isang baliw na toro. Ang target niya ay isa lang. Ang babaeng ito, si LTG Marisa del Rosario, ang pinagmulan ng lahat ng problema. Gusto niyang mamatay kasama niya. Commander. Sumigaw ang lahat sa gulat. Ang mga LRR operators ay tumalon para harangan siya. Sa gitna ng matinding paglalaban, ang lumang sleeve ng uniform ni Sargento de la Cruz ay napunit mula sa braso hanggang sa balikat. At sa ilalim ng punit na damit, lumabas ang kanyang braso. Ang matigas na kalamnan ng braso na sunog sa araw. At sa gitna ng braso na iyon, may isang malinaw na peklat. Ito ay isang lumang burn scar. Ang peklat ay puti, nakaumbok kaysa sa nakapaligid na balat, at ang hugis nito ay parang crescent moon. Tumigil ang oras, muling nawala ang lahat ng ingay sa mundo. Tanging ang peklat lang na iyon ang umiiral sa mundo ni LTG Del Rosario. Ang kanyang mga pupil ay nanginginig ng husto, parang may lindol. Tumigil ang kanyang paghinga. Hindi maaari. Ang kanyang utak ay tumangging tanggapin ang katotohanan. Aksidente lang yan. Maraming taong may katulad na peklat sa mundo. Hindi maaari. Ngunit ang kanyang puso, ang kanyang instinct, ay sumisigaw. Iyan. Ang peklat na iyon. Ang peklat na iyon ang nasa braso ng kanyang 5 taong gulang na anak na nawala sa apoy 20 taon na ang nakalipas. Ang crescent moon scar na naalala niya sa huling anyo ng kanyang anak. Hindi niya sinasadyang lumapit sa kanya, pinalo niya ang mga LRR operators na humaharang sa kanya. Umalis. Umalis. Ang kanyang boses ay hindi na sa isang general. Ito ay isang walang laman na bulong ng isang babae. Lumuhod siya sa harap ni Sargento de la Cruz, na sa wakas ay napasuko at nakayuko sa lupa. Iniunat niya ang nanginginig na kamay para hawakan ang peklat sa braso nito.
Ngunit ang kanyang kamay ay hindi umabot, nanginginig lang sa hangin. Anong nangyari sa peklat na ito? Tiningnan siya ni Sargento de la Cruz nang may paghamak at gumapang. Burn scar ito noong bata pa ako. Bakit? Isang napakaluwalhating peklat. Ito ang tanging pamana na ibinigay sa akin ng bitch na nag-iwan sa akin at tumakas. Ang kanyang sagot ay ang patunay. Ang paningin ni LTG. Del Rosario ay naging puti. Narinig niya ang tunog ng pagbagsak ng mundo. Isang walang kabuluhang hikbi ang lumabas sa kanyang bibig. Ang anak ko. Ang anak ko na inakala kong patay na sa apoy. Ang anak ko, si Enrique. Buhay siya. At ang anak kong si Enrique ay sinubukan niyang patayin ang sarili niyang kapatid. Ang sarili kong anak. Anong uri ito ng malupit na biro ng tadhana? Hindi siya makahinga. Ang kanyang puso ay tila nabasag sa libu-libong piraso ng salamin, ang sakit ng pagbagsak ng langit at lupa. Bumagsak siya sa lupa, umiiyak ng walang tunog. Ang mga luha ng Iron Lady General na hindi kailanman nagpakita ng luha sa loob ng 20 taon. Ang lahat ng nakapaligid ay nanood ng kakaiba at trahedya na eksena ng walang tunog. Walang naglakas loob na magsalita. Ang diyosa ng digmaan na bumaba mula sa langit ay biglang bumagsak, naging isang babaeng nawalan ng lahat. Nanood lang sila ng tulala. Si Sargento de la Cruz ay nakatingin sa general na umiiyak sa harap niya, hindi maintindihan kung bakit umiiyak ang babaeng ito. Siya ay nababalutan ng kakaiba at nakalilitong emosyon na hindi pa niya naramdaman. Ang malakas na hangin na galing sa rotor ng helicopter ang nagpaikot lang sa eksena ng trahedya na reunion na ito. Ang hangin ay bumulong ng pinakamalupit na katotohanan sa dalawang mag-ina na may magkaibang kapalaran na lumampas sa 20 taon. Ang kanilang kwento ay nagsisimula pa lang sa totoong trahedya. Special Prison, NCRCOM Underground. Sa loob ng silid na walang bintana, na napapalibutan ng malamig na concrete walls, isang lugar kung saan walang liwanag, ingay, at pag-asa. Si Sargento de la Cruz ay nakayuko sa malamig na sahig ng solitary confinement. Hindi na siya nag-alboroto o sumigaw. Ang kanyang kabaliwan ay naubos na, at ang natira lang ay ang matinding kawalang emosyon. Ang mukha ni PVT. Lena del Rosario na kinaladkad ng puno ng dugo. Ang attack helicopter mula sa langit. At ang hindi niya maintindihang luha ng general na bumagsak sa harap niya, lahat ay parang isang surreal na bangungot. Sa parehong oras, sa commanding office, si LTG, Del Rosario ay hindi nakaupo sa kanyang mesa sa unang pagkakataon sa loob ng 20 taon. Naglalakad siya sa loob ng opisina ng may kaba. Ang kanyang isip ay puno ng kaligayahan na nahanap niya ang kanyang anak, ang nakakatakot na kasalanan na ginawa ng kanyang anak, ang hindi maibabalik na sugat na nakuha ng kanyang anak, at ang pagkalito at sakit kung paano niya haharapin ang lahat ng ito. Tinawagan niya ang kanyang mga matagal ng kaibigan, ang CSAFP, at ang National Security Advisor, at inutusan silang i-track ang nakaraan ni SS Sheet. Rico de la Cruz gamit ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Kasabay nito, ipinadala niya ang DNA sample na kinuha niya ng palihim sa AFP Scientific Investigation Center para sa paternity test. Ang ilang araw na paghihintay sa resulta ay tila mas mahaba kaysa sa 20 taon. Sa wakas, ang lahat ng report ay dumating sa kanyang mesa. Binuklat niya ang mga dokumento ng may nanginginig na kamay. Ang buhay ni Rico de la Cruz ay impyerno, tulad ng sinabi niya. 20 taon na ang nakalipas sa fire scene, nakaligtas siya sa milagro. Ngunit nawalan siya ng bahagi ng alaala dahil sa shock at nagkaroon ng matinding burn scars sa mukha at braso. Natagpuan siya sa kalapit na ospital ng walang identity at idineklara siyang ulila. Ipinadala siya sa orphanage. Ang kanyang crescent moon scar ay natabunan sa ilalim ng nakakatakot na burn scars. Ang kanyang buhay sa orphanage ay nakakatakot. Nagdusa siya sa stigma ng pagiging inabandona at ang pang-aapi ng ibang bata at ang paghamak ng mga matatanda. Nalaman niya kung paano kamuhaan ang mundo at kung paano sirain ang kaligayahan. Ang military ang tanging escape niya. Ginamit niya ang training na parang pang-aabuso sa sarili at sinubukang patunayan ang kanyang halaga sa pamamagitan ng pagiging masama at malupit na instruktor. Walang mainit na pagmamahal ang umiral sa kanyang buhay. At ang huling pahina. DNA, test result report mula sa National Forensic Science Institute. The DNA test result confirms a 99.99% match between client Marisa del Rosario and subject Rico de la Cruz. Kumpirmasyon. Ang nakakatakot na katotohanan na gusto niyang takasan ay nakasulat sa malamig na type sa harap niya. Binitawan ni LTG. Del Rosario ang report. Umupo siya sa kanyang upuan at umiyak ng walang tunog. Habang pinamumunuan niya ang bansa sa digmaan, ang kanyang anak ay lumalaki bilang isang halimaw sa pinakamadilim na lugar sa mundo. Habang ibinibigay niya ang lahat ng kanyang pagmamahal sa kanyang anak na babae, ang kanyang anak na lalaki ay natututo kung paano kamuhaan ang pagmamahal.
Ang lahat ng trahedya na ito ay responsibilidad niya. Ilang sandali ang lumipas. Pinunasan niya ang luha at tumayo. Ang kanyang mga mata ay walang laman, ngunit may isang matibay na desisyon ang nakita roon. Kailangan niyang harapin ang lahat ng ito. Hindi bilang isang general, kundi bilang isang ina. Click! Ang bakal na pinto ng interrogation room ng special prison ay bumukas, at pumasok si LTG, Del Rosario. Nakasuot siya ng ordinaryong damit, hindi general's uniform. Sa kabilang mesa, nakaupo si Rico de la Cruz, nakayuko at nakaposas. Hindi siya tumingala kahit bumukas ang pinto. Inakala niya na isa lang siyang officer na mag-i-interrogate sa kanya. Patayin niyo na ako. Wala na akong sasabihin. Ang kanyang boses ay tuyo. Tahimik na umupo si LTG, Del Rosario sa harap niya. Walang imik, kinuha niya ang isang luma at kupas na larawan mula sa kanyang wallet at dahan-dahang inilagay sa mesa. Sa larawan, may isang batang lalaki na tila 5 taong gulang, nakasuot ng navy sailor hat at masayang nakangiti. Sa chubby na braso ng bata, may isang mahinang crescent moon scar ang nakita. Hindi nagpakita ng anumang reaksyon si Rico de la Cruz. Tumawa siya ng mapait. Ano yan? Sinasadya mo bang magpakita ng awa? Itigil mo na ang murang drama na ito. Tiningnan siya ni LTG. Del Rosario ng diretso sa mata at nagsalita ng may nanginginig na boses. Enrique Kiko. Ang pangalan na hindi niya binanggit sa loob ng 20 taon ay lumabas sa kanyang bibig. Mama. Mama ay humihingi ng tawad. Sa sandaling iyon, biglang nanginginig ang katawan ni Rico de la Cruz. Dahan-dahan siyang tumingala. Ang kanyang walang laman na mga mata ay nagtama sa mukha ni LTG. Del Rosario, na umiiyak. Sandali siyang naguluhan bago tumawa ng baliw. Mama? Sinasabi mo na anak mo ako? Ikaw ang nanay ko. Ang tawa niya ay napuno sa malamig na interrogation room. Ang tawa na iyon ay hindi tuwa, kundi isang matinding iyak na naglalaman ng lahat ng kalungkutan at kawalang pag-asa sa mundo. Huwag kang magpatawa. Ang nanay ko ay iniwan ako sa apoy, 20 taon na ang nakalipas at tumakas. Ang nanay ko ay isang bitch na tumakas para iligtas ang sarili habang nasusunog ako. At ngayon, aarte ka na nanay ko. Nakakasuklam. Itigil mo na. Ang mga galit at sumpa na lumabas sa bibig niya ay parang matatalas na punyal na sumira sa puso ni LTG. Del Rosario. Hindi. Hindi iyon totoo, Kiko. Hindi iyon totoo. Umiiyak si LTG. Del Rosario at sinimulan niyang sabihin ang katotohanan ng araw na iyon 20 taon na ang nakalipas. Napakalakas ng apoy noon. Buhat ko ang kapatid mong si Lena at sandali kang pumasok sa kwarto para kunin ang toy mo. Sa pagitan namin, gumuho ang beam. Sinubukan kitang puntahan pero hinarangan ako ng mga firemen. Tinawag ko ang pangalan mo, nagpupumiglas pero wala akong nagawa. Ang kwento niya ay ang bangungot na nagpapahirap sa kanya sa loob ng 20 taon. Hindi niya iniwan ang kanyang anak. Siya rin ay isang biktima na nawalan ng kanyang anak. Akala ko patay ka na. Araw-araw, napapanaginipan ko ang mukha mo na nagagalit sa akin sa loob ng apoy. Paano ko makakalimutan? Ang anak ko. Sa kabila ng kanyang matinding pag-amin, ang nagyayalong puso ni Rico de la Cruz ay hindi agad natunaw. Ang pader ng galit na itinayo niya sa loob ng 20 taon ay napakataas at napakakapal. Kasinungalingan. Lahat ng iyan ay kasinungalingan. Kung ganoon, bakit ka nagpakita ngayon? Nasaan ka noong nagdurusa ako sa orphanage? Nasaan ka noong nagugutom ako at naghahanap ng pagkain sa basura? Dahil hindi ko alam. Hindi ko alam na buhay ka. Ang sigaw ng dalawa ay nagbanggaan sa interrogation room. Ang magkaibang katotohanan at pagkaunawa na lumampas sa 20 taon, ang trahedya ay napakalalim na. Hindi na nagsalita si LTG. Del Rosario, tumingin lang siya sa mukha ng kanyang anak, umiiyak. Sa mukha ng kanyang anak, may mahinang anyo ng kanyang asawa noong bata pa ito. At sa kaibuturan ng kanyang mga mata, may matigas na tingin na katulad ng sa kanya. Siya ay malinaw na kanyang anak. Si Rico de la Cruz ay hindi na sumisigaw, yumuko siya ulit. Ang kanyang balikat ay bahagyang nanginginig. Sa siwang ng kanyang matigas na puso, ang kakaibang init ng salitang mama ay dahan-dahang pumasok. Ngunit napakakaiba at nakakatakot nito, kaya hindi niya ito matanggap. Ang oras sa interrogation room ay tumigil, hindi gumagalaw, nanatili lang sa matinding sugat ng mag-ina. Ang kanilang trahedya na reunion ay hindi ang simula ng pagpapatawad o reconciliation. Ito ay ang malupit na prelude sa mas malalim na sakit at mas mahirap na pagpili. Si Sargento Rico de la Cruz, hindi, Enrique del Rosario, ay kailangan harapin ang paghuhukom ng batas. Ang katotohanan na siya ay ang nawawalang anak ay hindi pwedeng magtago sa nakakatakot na kasalanan na ginawa niya. Ang kanyang malupit na torture at pang-aabuso kay Lena ay malinaw na krimen na dapat parusahan ng mahigpit ayon sa military law.
Sa loob ng militar, malakas ang boses na kailangan siyang bigyan ng pinakamataas na parusa dahil sa pag-atake sa anak ng NCRCOM commander. Si LTG Del Rosario ay napuno ng matinding paghihirap. Ang kanyang duty bilang isang commander na panatilihin ang disiplina ng militar at ang kanyang maternal instinct na protektahan ang kanyang anak ay naglalaban sa loob niya. Nagdusa siya sa loob ng ilang gabi. At sa wakas, pinili niya ang pinakamahirap at pinakamasakit na landas. Hindi niya tinakpan ang kasalanan ng kanyang anak, wala siyang ginawang pressure sa investigation o impluwensiya sa trial. Bilang isang commander, hinayaan niya ang kanyang anak na harapin ang nararapat na parusa sa kanyang krimen. Ngunit hindi niya binitawan ang kanyang anak bilang isang ina. Kumuha siya ng pinakamahusay na military defense lawyer para sa kanyang anak. Hindi niya sinabi sa lawyer na tanggalin ang kasalanan ng kanyang anak. Sa halip, hiniling niya na tulungan siyang maintindihan ng korte kung bakit siya naging halimaw, ang impyerno na dinanas niya sa loob ng 20 taon. Ginawa rin niya ang lahat para magkaroon ng best military psychologist na magpapagaling sa baluktot na isip ng kanyang anak. Military Court. Sa panahon ng trial, sa simula, tinanggihan ni Rico de la Cruz ang lahat, galit pa rin siya sa mundo, at tinawag na drama ang lahat ng ginagawa ni LTG Del Rosario. Ngunit habang nagpapatuloy ang trial, dahan-dahan siyang natinag. Ang lawyer ay tumayo para sa kanya, nagbigay ng depensa kung bakit siya naging ganoon. Ang record ng pang-aabuso sa orphanage, ang paghamak ng lipunan, at higit sa lahat, ang malalim na sugat ng pagiging inabandona ng kanyang ina. Nagbigay ng testimony ang mga psychologist tungkol sa cry ng bata sa loob niya na naghahanap ng pagmamahal. At higit sa lahat, ang presensya ng isang ina na tahimik na nakaupo sa likod ng courtroom, pinapanood ang trial ng kanyang anak mula simula hanggang katapusan. Hindi siya tumingin sa kanya ng may awa. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit sa kasalanan ng kanyang anak at ang matibay na pagmamahal na hindi niya kailanman bibitawan. Sa wakas, ang araw ng huling hatol. Nilinaw ng judge na ang kasalanan ni Rico de la Cruz ay hindi mapapatawad. Ngunit kasabay nito, kinuha ng korte ang kanyang malungkot na nakaraan at ang katotohanan na nahanap niya ang kanyang pamilya bilang mitigating circumstance. Order: the defendant Rico de la Cruz, not Enrique del Rosario, is sentenced to 15 years in prison. Bang! Sa sandaling tumunog ang gavel, tahimik na pumikit si LTG Del Rosario. Ito ay ang masakit na luha ng isang ina na kailangan ipadala ang kanyang anak sa bilangguan, at ang luha ng pagluwag dahil nabigyan ang kanyang anak ng pagkakataon na magsimula ng bagong buhay. Tinanggap ni Rico de la Cruz ang hatol ng kalmado. Lumapit sa kanya ang mga military police at ikinabit ang posas. Bago siya umalis sa courtroom, tumingin siya kay LTG Del Rosario, na nakaupo sa gallery. Ang kanyang labi ay gumalaw ng mahina. Walang tunog ang narinig, ngunit malinaw ang paggalaw ng kanyang bibig. Mama. Ito ang pinakamasakit at pinakamamahal na pangalan na binigkas niya sa loob ng 20 taon. Ang kanyang pagkakakulong ay hindi ang katapusan. Ito ang simula ng mahabang paglalakbay ni Enrique del Rosario na magsisi sa kanyang nakaraan at maging isang bagong tao, si LTG Del Rosario ay handa na maghintay at dumaan sa 50 taon ng kanyang anak sa labas. Ang kanyang totoong laban ay nagsisimula pa lang. Isang taon mamaya, visiting room, military penitentiary. Sa pagitan ng malamig na acrylic panel, dalawang magkapatid ang nakaupo, naghaharap, ang isa ay si PVT Lena del Rosario, na ngayon ay isang korporal na, mas matapang na. Ang isa ay si Enrique del Rosario, nakasuot ng prison uniform, ngunit ang anino at kabaliwan ng nakaraan ay nawala na, at ang kanyang mga mata ay mas kalmado. May awkward na katahimikan sa pagitan nila. Sa nakaraang taon, regular silang nagkikita. Sa simula, hindi nila alam kung anong sasabihin, tahimik lang sila. Ngunit habang tumatagal, dahan-dahan nilang nakita ang mga sugat ng isa't isa. Si Lena ang unang nagsalita. Kumain po kami ni Mama kagabi. Lagi ka po niyang iniisip, birthday po ni Mama sa susunod na buwan, at baka mabigyan ka ng special visiting permit. Si Enrique ay tahimik lang na tiningnan ang mukha ng kanyang kapatid. Ang kanyang mga mata ay wala ng galit o inggit, kundi malalim na pagsisisi at pagkakasala. Humingi ako ng tawad. Ang isang salita ay mahirap lumabas sa kanyang bibig. Patawarin mo ako, Lena. Binigyan kita ng hindi maibabalik na sugat. Ang mga mata ni Lena ay lumuha. Sa kanyang likod at braso, ang mga peklat ng araw na iyon ay mahina pa ring nakita, ngunit umiling siya. Hindi, kuya. Ayos lang ako. Totoo. Iniunat niya ang kamay niya sa acrylic panel at ipinatong sa lugar kung nasaan ang kamay niya. Ang malamig na pader ang humaharang, ngunit ang kanilang puso ay mas malapit kaysa kailanman. Nakita ko ang kalungkutan ni Mama dahil nawala ka sa loob ng mahabang panahon. At ngayon, nakita ko na ulit siyang ngumiti. Sapat na iyon.
Kaya, wag mo nang sisihin ang sarili mo. Magsisimula tayo ulit, hindi ba? Dahil tayo ay pamilya. Pamilya. Ang salita na kinamuhian at tinanggihan niya sa buong buhay niya ay naging pinakamainit na comfort sa kanyang puso sa bibig ng kanyang kapatid. Isang mainit na luha ang dumaloy sa kanyang mata. Hindi yun luha ng galit o kalungkutan, kundi luha ng pagsisisi at isang mahinang pag-asa. Ang kanilang oras ay nagsimulang dumaloy ng dahan-dahan at napakabagal. Minsan, ang pinakamalupit na kalaban sa buhay natin ay nagpapakita sa mukha na hindi natin inaasahan. Ang kuwento ni Enrique del Rosario ay nagpapakita sa atin na ang galit na ipinanganak mula sa malalim na sugat ng pagiging inabandona ay mas nakakatakot at mapanira kaysa sa anumang sandata sa mundo. Ang kanyang kasalanan ay hindi mapapatawad. Ngunit sa kanyang trahedya na buhay, napaisip tayo tungkol sa komplikasyon ng human nature. Ang pagiging halimaw ba ng isang tao ay kasalanan lang niya, o may responsibilidad din ba ang lipunan at ang kawalang interes sa paligid niya? Ang kuwento na ito ay nagbigay din sa atin ng pinakamahirap na tanong, pagpapatawad. Kailangan harapin ni LTG Del Rosario ang kanyang anak na nagtangkang pumatay sa kanyang kapatid. Ang kanyang pagpili ay isang masakit na paghahanap sa pagitan ng hustisya bilang isang commander at pagmamahal bilang isang ina. Sa huli, pinili niya ang pinakamahirap na daan, ang daan ng judgment at healing. Mga tagapakinig, may mga malalalim na peklat din sa ating buhay na hindi madaling maghilom kung ikaw ang nasa kalagayan ni LTG Del Rosario, anong pagpili ang gagawin mo sa pagitan ng hustisya at pamilya? Sa harap ng malupit na katotohanan na ang taong sumakit sa iyo ay ang pamilya na dapat mong mahalin, kaya mo bang magpatawad? Ibahagi ang inyong kaisipan sa comment section. Walang tamang sagot. Ang mahalaga, sana ang kuwento na ito ay maging isang maliit na dahilan para balikan ninyo ang malalaki at maliliit na sugat sa inyong buhay at kung paano nyo ito haharapin. Maraming salamat sa pakikinig.